Walang kwenta si Marisol Cassandra. Para lang siyang lumang kasangkapan sa mansyong ito. Kapaki-pakinabang noon, pero ngayon ay kalawangin na at nakakasira na lamang ng paningin. Konting tiis na lang, mahal ko, at itatapon ko na rin ang basurang iyan sa labas ng buhay natin. Ang bawat salitang iyon ay tila mga lason na pumatak sa pandinig ni Marisol. Nakatayo siya sa labas ng saradong pinto ng study room. Bit-bit ang isang tray ng mainit na sopas. Iyon ang paboritong luto ni Rafael para sa malamig na gabi na may halong pagmamahal at pag-aalaga. Suot pa rin ni Marisol ang kanyang kupas na apron na may mantsa ng toyo at pagtitiyaga. Ang uniformeng naging simbolo ng kanyang 10 taong pagsisilbi bilang asawa, ina, at katulong sa pamilyang De Vega. Nanginig ang kanyang mga kamay. Ang usok na nagmumula sa mangkok ng sopas ay humahaplos sa kanyang mukha. Ngunit sa loob niya ay tila may namumuong yelo sa kanyang mga ugat. Sa loob ng silid, narinig niya ang malanding tawa ni Cassandra. Ang babaeng alam niyang matagal na palang katuwang ng kanyang asawa sa pagtataksil. Pero paano ang bata, Rafael? Paano si Tala? I'm sure she will cry if you just kick her mother out. Wika ni Cassandra na may halong pakunwaring pag-aalala. Huwag kang mag-alala. Nakausap ko na ang mga doktor at abogado. Gagawin nating mukhang baliw si Marisol. With all the depressants I've been secretly putting in her vitamins, madali na nating mapatutunayan na she is mentally unstable. Mawawalan siya ng karapatan kay Tala at tayo ang magsasama sa mansyong ito. Sagot ni Rafael na may kasamang lamig na hindi kailanman naramdaman ni Marisol sa loob ng 10 taon nilang pagsasama. Unti-unting nawalan ng lakas ang mga daliri ni Marisol. Ang tray na kanyang hawak ay dahan-dahang tumagilid. Hindi siya sumigaw, hindi siya humagulgol. Ang tanging narinig lamang ay ang mahinang pag-agos ng sabaw sa mamahaling carpet ng pasilyo na tila luha ng isang pusong unti-unti nang nadudurog. Nanigas ang kanyang buong katawan. Ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao ay tila pinupunit ng isang katotohanang mas matalas pa sa kahit anong patalim. Sa gitna ng kanyang pagkataranta at panlalabo ng paningin dahil sa namumuong luha, isang boses ang bumasag sa katahimikan mula sa kanyang likuran. Isang boses na dapat ay matagal na niyang hindi narinig sa ganoong kalakas na tono. Bakit mo hinahayaang matapon ang pagkain sa sahig? Napaka-iresponsable mo talagang babae. Dahan-dahang lumingon si Marisol. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Doon, sa harap ng kanyang silid, nakatayo si Doña Esperanza. Ang biyenang babae na sa loob ng 3 taon ay pinaliguan, binihisan at hinhaplos ni Marisol dahil sa pag-aakalang paralisado na ang kalahati ng katawan nito. Ang babaeng inalayan niya ng kanyang buong panahon at lakas ay nakatayo ngayon ng tuwid, walang hawak na saklay at may suot na mapanghamak ng ngiti sa mga labi. Bago pa man makapagsalita si Marisol, mabilis na lumapit ang matanda at isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo, kasabay ng pagtalsik ng ilang butil ng luha ni Marisol. Akala mo ba ay tatanawin ko itong utang na loob, Marisol? Nagkamali ka. Bulong ni Esperanza. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit at puot. Ginamit ka lang namin dahil kailangan namin ng isang tangang mag-aalaga sa akin habang itinatago ko ang aking lakas para sa insurance fraud ng pamilyang ito. Ngayong nakuha na ni Rafael ang lahat ng gusto niya mula sa'yo, wala ka ng silbi. Ikaw ay isang dumi na dapat nang walisin. Napahawak si Marisol sa kanyang namumulang pisngi. Ang hapdi ng sampal ay hindi maikukumpara sa hapdi ng katotohanang kanyang natuklasan. Tumingin siya sa kanyang biyanan. Pagkatapos ay sa pinto ng study room kung saan lumabas si Rafael na may gulat
ngunit mabilis na napalitan ng kawalang pake sa kanyang mga mata. Tumayo si Marisol sa gitna ng 2 taong itinuring niyang mundo, habang ang basag na mangkok at natapong sopas ay nakapaligid sa kanyang mga paa. Ang bawat pangarap na kanyang itinanim ay tila naging mga tuyong dahon na tinangay ng hangin ng pagtataksil. Gaano kalalim ang kailangang ibaon ng isang tao, ang kanyang sarili, para lamang mahalin ng iba? At gaano katagal ang kailangang tiisin ng isang puso bago ito tuluyang maging abo sa gitna ng nagbabagang kasinungalingan? Huwag mong gawing teleserye ang lahat, Marisol. Pirmahan mo na ang mga dokumentong ito at tapusin na natin ang pagpapanggap na ito ng maayos. Ayaw ko ng eksena, ayaw ko ng ingay. Ang boses ni Rafael ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa aircon ng mansyon. Walang bakas ng pagsisisi o kahit katiting na pagmamahal para sa babaeng ibinigay ang 10 taon ng kanyang buhay para sa kanya. Nakatayo siya sa harap ni Marisol, hawak ang isang mamahaling ballpen at ang mga papeles ng divorce at waiver of rights. Sa likod niya, si Cassandra ay nakasandal sa hamba ng pinto, tila nanonood ng isang nakakaaliw na pagtatanghal habang pinaglalaruan ang kanyang buhok. Tumingin si Marisol sa kanyang asawa, ang lalaking minahal niya higit sa kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay nanginginig sa pagod at sakit, ngunit ang kanyang dibdib ay tila binabarena ng bawat salitang lumalabas sa bibig ni Rafael. Lumingon siya sa natapong sopas sa sahig, ang pagkaing maingat niyang inihanda para sa kanila. Ang usok nito ay tuluyan ng nawala, gaya ng init ng kanilang pagsasama na tila isang malaking kasinungalingan lamang mula pa noong una. "Pirma?" tanong ni Marisol. Ang kanyang boses ay halos pabulong na, ngunit puno ng bigat. "Papakawalan ko ang lahat ng pinaghirapan ko, Rafael. Ang luminosa, ang dangal ko, at higit sa lahat ang anak ko. Ibibigay ko si Tala sa inyo." Tumawa ng mahina si Rafael, isang tawang puno ng pangungutya. "Luminosa? Huwag kang magpatawa, Marisol. Sino ang maniniwala na ang isang hamak na housewife na katulad mo ang utak sa likod ng mga disenyo ko? Sa mata ng mundo, ikaw ay isang anino lamang. At tungkol kay Tala, tingnan mo ang iyong sarili." Nang itinuro ni Rafael ang isang asul na folder na nasa ibabaw ng mesa. Iyan ang medical report mula sa iyong psychiatrist. Ayon sa record, dumaranas ka ng severe clinical depression at schizophrenia. Madalas kang makakita ng mga bagay na wala naman, gaya ng sinasabi mong nakatayo na at nakakalakad si Mama. Sino ang maniniwala sa isang baliw, Marisol? Sa tingin mo ba ay ipagkakatiwala ng korte ang isang bata sa isang inang hindi man lang kayang ayusin ang sariling isipan? Parang isang balisong na itinanod sa kanyang puso ang narinig ni Marisol. Ang bawat bitamina na ibinibigay ni Rafael gabi-gabi, ang bawat gamot na sinasabi nitong para sa kanyang kalusugan, lahat ng iyon ay bahagi ng isang madilim na plano upang lasunin ang kanyang sistema at sirain ang kanyang kredibilidad bilang ina. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina, tila nawawalan ng lakas na dalhin ang bigat ng kanyang sariling katawan. Ang katahimikan sa pasilyo ay binabasag lamang ng mabigat na paghinga ni Marisol. Nararamdaman niya ang malamig na pawis na gumagapang sa kanyang likod. Ang bawat sulok ng mansyong itinuring niyang kanlungan ay tila nagiging mga rehas na ginto, nakukulong sa kanya sa isang buhay na punong-puno ng panlilinlang. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sakta ng lalaking nasa harap niya. Ngunit ang imahe ni Tala na natutulog ng mahimbing sa kabilang silid ang tanging pumipigil sa kanya. "Kung pipirma ka ngayon, bibigyan kita ng sapat na pera para makapagsimula sa probinsya. Isang tahimik na buhay, malayo sa amin," dagdag ni Rafael habang inilalapit ang ballpen sa kamay ni Marisol. "Pero kung pipiliin mong lumaban, sisiguraduhin kong sa loob ng mental hospital ang bagsak mo. At si Tala, hinding-hindi mo na siya muling makikita kahit sa anino man lang."
Nanginginig ang kamay ni Marisol habang inaabot ang panulat. Tumingin siya kay Esperanza na nakatayo pa rin ng tuwid sa dilim ng pasilyo. Ang matanda ay tumango ng bahagya. Tila nag-uutos na tanggapin na ang pagkatalo. Sa bawat segundong lumilipas, ang hangin sa paligid ay tila nauubos, sinasakal ang bawat pag-asa na natitira sa kanyang puso. Dahan-dahang idinampi ni Marisol ang dulo ng ballpen sa puting papel. Ngunit bago pa man niya maisulat ang unang titik ng kanyang pangalan, isang mahinang kaluskos ang narinig mula sa dulo ng pasilyo. Ang pinto ng silid ni Tala ay dahan-dahang bumukas at ang maliit na boses ng kanyang anak ay umaling-aungaw sa gitna ng tensyon. "Mami, bakit po kayo umiiyak?" "Huwag kang lalapit sa kanya, Tala. Baka saktan ka ng mami mo. Kita mo ba yung hawak niyang ballpen? Gusto niyang saktan tayong lahat dahil hindi na siya magaling sa isip." Ang boses ni Cassandra ay puno ng pekeng takot habang mabilis niyang hinila si Tala pabalik. Malayo sa mga kamay ni Marisol na nanginginig pa rin sa hawak na panulat. Ang maliit na bata na may suot pang pajama na may disenyo ng mga bituin. Ang disenyong mismong si Marisol ang gumuhit para sa koleksyon ng sanggol noon ay napaurong. Ang kanyang malalaking mata na dati ay puno ng paghanga sa kanyang ina ay unti-unting napalitan ng pag-alinlangan at takot. Sinubukan ni Marisol na ihakbang ang kanyang mga paa patungo sa anak, ngunit hinarang siya ng matigas na dibdib ni Rafael. Ang init ng katawan ng kanyang asawa ay tila isang pader ng apoy na naglalayo sa kanya sa tanging dahilan kung bakit siya nananatiling buhay. Binitawan ni Marisol ang ballpen. Ang tunog nito habang tumatama sa sahig ay tila isang babala ng tuluyang pagbagsak ng kanyang mundo. "Tala, anak, hindi totoo ang sinasabi nila. Halika kay mommy, baby. Please!" Pagsusumamo ni Marisol, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pagsisisi. "Rafael, parang awa mo na. Huwag mong gawin ito sa harap ng bata. Huwag mong lasunin ang isip niya." Ngunit si Rafael ay tumingin lamang sa kanya ng may halong pandidiri. "Ikaw ang lumalason sa buhay namin, Marisol. Look at her, Tala. Look how messy your mom is. She's not the mommy you know anymore." Lumingon si Cassandra kay Tala at bumulong sa paraang sapat na para marinig ni Marisol. "Tala, remember what we saw in her drawer? Yung mga gamot na pangbaliw. Sabi ng doktor, she might try to take you away and hide you in a dark place. You don't want that, right?" Nanigas si Marisol. Ang mga bitamina na sa pilitang ipinapainom sa kanya ni Rafael ay ang mismong ebidensyang ginagamit nila ngayon para takutin ang bata. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Ang bawat luhang pumapatak mula sa kanyang mga mata ay tila mga butil ng asidong sumusunog sa kanyang sariling pagkatao. Dahan-dahang itinaas ni Tala ang kanyang maliit na kamay. Itinuro ang kanyang ina habang nagsisimulang humagugol. "Go away, mommy. Bad ka. Sabi ni Tita Cassandra, sasaktan mo daw ako. Ayaw ko sa'yo, mommy. I hate you." Ang mga salitang iyon ay tila mga punglong tumagos sa pinakamalalim na bahagi ng kaluluwa ni Marisol. Mas masakit pa ito kaysa sa sampal ni Esperanza. Mas matindi pa ito kaysa sa pagtataksil ni Rafael. Ang pagtakwil ng sarili niyang dugo, ang huling dagok na tuluyang bumasag sa kanyang paninindigan. Napaluhod si Marisol sa sahig. Ang kanyang mga palad ay nakadapo sa malamig na marmol habang ang kanyang buong katawan ay nayayanig ng hindi maipaliwanag na pait. "Narinig mo ang anak mo, Marisol? Wala ka ng lugar dito," mariing sabi ni Rafael. "Guard, ilabas na ang babaeng yan. Ngayon din." Dinaluhong si Marisol ng 2 security guard na dati ay yumuyuko sa kanya bilang donya ng bahay. Hawak sa magkabilang braso, kinaladkad siya patungo sa pintuan ng mansyon. Sinubukan niyang kumawala,
Ang kanyang mga kuko ay pilit na kumakapit sa bawat gamit na madaanan. Ngunit ang lakas ng mga lalaki ay higit na mas matindi kaysa sa kanyang nanghihinang katawan. Nang makarating sa malaking gate ng Forbes Park, marahas siyang itinulak palabas. Ang tunog ng pagsasara ng bakal na gate ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Tila ang huling yugto ng kanyang buhay bilang Marisol de Vega. Nakatayo siya sa gitna ng kalsada, suot lamang ang kanyang luma at mantsadong apron sa ibabaw ng kanyang pambahay na damit. Walang pera, walang cellphone, at higit sa lahat, wala na ang kanyang anak. Ang amoy ng papalapit na ulan ay humahalo sa amoy ng kanyang sariling pawis at luha. Sa loob ng mansyon, nakita niya ang mga ilaw na unti-unting namamatay, habang ang anino ni Rafael at Cassandra ay magkasamang naglalakad palayo sa bintana. Ang kanyang mga daliri ay humahawak sa malamig na bakal ng gate, pilit na hinahanap ang init ng maliliit na kamay ni Tala na hindi na niya muling naramdaman. Hanggang kailan kayang tiisin ng isang ina ang dilim? Kung ang tanging liwanag na kanyang inaasahan ay ang siyang mismong nagsabing, "Ayaw ko sa'yo?" Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig na lamang ay ang hikbi ng isang babaeng nawalan ng lahat, maliban sa galit na unti-unting nagliliyab sa kanyang mga mata. Hindi lahat ng itinatapon sa kalsada ay basura. Kung minsan, doon nagsisimula ang apoy na tutupok sa buong mundo. Ang amoy ng amag at lumang kahoy ang bumati kay Marisol nang magising siya sa loob ng isang maliit na silid sa dulo ng isang masikip na eskinita sa Quiapo. Malayo ito sa bango ng mga mamahaling kandila at sariwang bulaklak sa Forbes Park. Dito, ang tanging maririnig ay ang sigawan ng mga kapitbahay at ang ingay ng mga sasakyang nagmamadali sa labas. Nakahiga siya sa isang manipis na banig. Ang kanyang katawan ay tila bugbog sa bawat bahagi nito. Ngunit ang pinakamasakit ay ang bakanting puwang sa kanyang dibdib, kung saan dapat ay naroon ang tibok ng puso ni Tala. Dahan-dahang bumangon si Marisol. Ang bawat galaw niya ay tila isang pagtutuos sa sariling kahinaan. Tiningnan niya ang kanyang mga palad, ang mga kamay na 10 taong nagluto, naglinis, at nag-alaga sa mga taong pumatay sa kanyang pagkatao. Sa gilid ng silid, nakita niya ang isang lumang bag na gawa sa tila. Ang tanging bagay na naisalba ni Aling Nena, ang matandang katulong sa mansyon, bago siya tuluyang itaboy ng mga guwardiya ni Rafael. "Marisol, ang bayad mo sa kwarto. Akala mo ba ay charity ito?" Ang marahas na pagbalandra ng pintuan ay yumanig sa manipis na dingding. Pumasok si Aling Sora, ang may-ari ng boarding house na may mukhang kasing asim ng suka at pusong tila gawa sa bato. Tiningnan niya si Marisol mula ulo hanggang paa nang may matinding pangungutya. "Kung wala kang pambayad, lumabas ka na ngayon din. Hindi ako tumatanggap ng drama rito, lalo na mula sa mga babaeng iniwan ng asawa." Hindi kumibo si Marisol. Sa halip, kinuha niya ang maliit na balot ng candy mula sa kanyang bulsa, isang huling alaala mula kay Tala na ibinigay sa kanya noong 1 linggo. Ang balat nito ay gusot na, tila ang kanyang sariling dangal. Inabot niya ito kay Aling Sora, kasama ang huling ilang daang pisong natitira sa kanyang bag. "Ito lang ang meron ako ngayon. Bukas, babayaran kita ng doble." Ang boses ni Marisol ay malamig. Walang emosyon. Tila isang hangin na nanggagaling sa kilaliman ng isang kuweba. Nang makaalis ang matanda, mabilis na binuksan ni Marisol ang kanyang bag. Sa ilalim ng ilang pirasong damit, naroon ang kanyang lumang laptop, ang makinang naging saksi sa kanyang mga pangarap bago pa man niya nakilala si Rafael. Ang bawat pagpindot niya sa keyboard ay tila isang paggising sa isang higanting matagal nang natutulog. Ang liwanag ng screen ay tumama sa kanyang mga mata, na ngayon ay wala ng bahid ng luha, kundi isang nagbabagang determinasyon. Nag-login siya sa isang tago at pribadong server. Sa loob ng 10 taon,
Habang ang mundo ay humahanga sa mga disenyo ni Rafael sa ilalim ng tatak na luminosa, may isa pang pangalan na unti-unting nanginginig sa industriya ng fashion sa ibang bansa. Star Glow. Walang nakakaalam na ang bawat disenyong ipinapadala niya sa isang international boutique sa Paris sa pamamagitan ng internet ay ang kanyang paraan ng paghinga sa gitna ng pagkasakal sa pamilya de Vega. Isang mensahe ang bumungad sa kanya. Galing ito kay Monsieur Dupont, ang kanyang pinakamalaking partner sa Europa. Madam Chairwoman, Luminosa is failing to deliver the quality we need. Their stocks are dropping. Starglow is now the #1 most anticipated brand in the Asian market. We are ready to launch the global campaign. When will you reveal yourself? Napahawak si Marisol sa kanyang sentido. Ang kanyang asawa ay kasalukuyang nagdiriwang, iniisip na nagtagumpay siya sa pagtapon sa kanya sa kangkungan. Hindi alam ni Rafael na ang gusaling kanyang tinitingala ay unti-unti nang kinakain ng anay mula sa ilalim. Ang anay na mismong si Marisol ang nagpakawala. Tumayo si Marisol at humarap sa isang maliit at basag na salamin sa dingding. Kinuha niya ang isang gunting mula sa kanyang bag. Sa bawat paggupit niya sa kanyang mahabang buhok, tila pinuputol din niya ang bawat kadena ng utang na loob na nagtali sa kanya sa nakaraan. Ang mga hibla ng buhok na nahuhulog sa sahig ay tila mga anino ng kanyang pagiging martir. Rafael, Esperanza, Cassandra, hindi niyo ako itinapon sa dilim. Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa kanyang bagong anyo, matapang, maikli ang buhok, at may matang tila nanggagaling sa apoy. Inilibing niyo lang ako, pero nakalimutan niyo yata. Ako ay isang binhi. Kasabay ng pagpatak ng ulan sa bubong na yari sa yero, ang bawat patak ay tila isang palakpak para sa pagsisimula ng kanyang paghihiganti. Huwag kang mag-alala, Marisol. Hindi ka baliw. At hinding-hindi ko papayagan na manatili kang biktima sa sarili mong kwento. Alam ko ang katotohanan dahil matagal ko na itong hawak. Ang boses ni Mateo ay mababa, ngunit puno ng awtoridad. Isang himig na tila nagbibigay ng proteksyon sa gitna ng magulong paligid ng isang maliit na karinderya sa kanto ng rekto. Nakaupo si Marisol sa isang madikit na plastik na upuan. Ang kanyang mga kamay ay nakayakap sa isang baso ng maligamgam na tubig. Ang amoy ng usok ng daip at ang masangsang na timpla ng patis at suka sa paligid ay malayo sa bango ng lavender at mamahaling wine na nakasanayan niya sa Forbes Park. Ngunit sa ilalim ng init ng araw na tumatama sa bubong na yero, pakiramdam ni Marisol ay mas gising siya ngayon kaysa sa nakaraang 10 taon. Inilapag ni Mateo ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesang puno ng mantsa ng sebo. Si Mateo ay isang abogadong dati ay nagtatrabaho sa kumpanya ng yumaong ama ni Rafael. Palagi siyang tahimik noon, isang aninong laging nasa likod ng mga pagpupulong. Ngunit ang kanyang mga mata ay palaging nakamasid sa bawat pagmamaliit na ginagawa ni Rafael kay Marisol. Tingnan mo ito, wika ni Mateo habang binubuklat ang mga dokumento. Ito ang mga orihinal na sketch na ipinasa ni Rafael para sa copyright ng Luminosa noong nakaraang 5 taon. Kung titingnan mong mabuti ang gilid ng bawat papel, makikita mo ang maliliit na marka ng lapis, ang iyong pirma na sinubukan nilang burahin pero hindi tuluyang nawala. Ninakaw niya ang bawat disenyo mo, Marisol. Hindi lang ang iyong dangal, kundi pati ang iyong talino. Dahan-dahang hinaplos ni Marisol ang mga pahina. Ang bawat guhit ng tinta sa papel ay tila mga hibla ng kanyang sariling kaluluwa na kinuha at ibinenta ni Rafael para sa sarili nitong katanyagan. Naramdaman ni Marisol ang panginginig ng kanyang mga daliri. Hindi ito panginginig ng takot, kundi ng isang puot na ngayon lamang nakahanap ng katarungan. Ang bawat sakripisyo niya para sa pamilyang De Vega, ang bawat gabing hindi siya natulog para lamang matapos ang mga koleksyon na inakala niyang para sa kanilang kinabukasan. Lahat ng iyon ay isa lamang palang mahabang panaginip
ng paggamit at panloloko. Bakit mo ito ginagawa, Mateo? Tanong ni Marisol. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatingin sa abogado. Wala na akong pera. Wala na akong kapangyarihan. Bakit mo tinutulungan ang isang babaeng itinapon na sa kalsada? Sandaling tumigil si Mateo. Ang kanyang titig ay lumambot, ngunit nananatiling matatag. Dahil nakita ko kung paano mo ibinigay ang lahat sa mga taong hindi marunong magpahalaga. At dahil alam ko kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng lahat dahil sa kasakiman ng mga Divega. Hindi ka nag-iisa, Marisol. Ang laban mo ay laban ko na rin. Isang dumaang truck ang nagdulot ng malakas na pagyanig sa lupa. Tila sumasabay sa pintig ng puso ni Marisol. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang palayasin siya, naramdaman niya ang isang init na hindi nanggagaling sa galit, kundi sa pag-asa. May isang tao palang nakakakita sa kanyang tunay na halaga sa likod ng lahat ng kasinungalingan ni Rafael. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang nanginginig ang isang lumang cellphone na nasa loob ng bag ni Marisol. Iyon ang burner phone na ibinigay sa kanya ni Aling Nena bago siya umalis sa mansyon. Walang nakakaalam ng numerong iyon maliban sa matandang katulong. Nang sagutin niya ang tawag, ang boses ni Aling Nena ay nagmamadali at puno ng kaba. Ma'am Marisol, pakinggan niyo po ako ng mabuti. Nag-iimpake na sila ng mga huling gamit niyo para sunugin sa likod ng bahay. Pero may nakita po ako sa loob ng luma niyong sewing kit, isang maliit na susi na may nakaukit na letrang S. Itinago ko po ito bago pa makita ni Doña Esperanza. Ma'am, kailangan niyo itong makuha. Mukhang ito ang susi sa lihim na storage ng inyong ama. Nanigas si Marisol. Ang kanyang ama ay isang payak na mananahi na namatay nang walang iniwang anuman, kundi ang pagmamahal sa sining. O iyon ang akala niya. Isang misteryosong susi, isang storage na hindi niya alam. Tumingin si Marisol sa labas ng karinderya, sa malawak na kalsada ng Maynila na puno ng buhay at panganib. Ang bawat piraso ng puzzle ay unti-unti nang nabubuo. Ang apoy na akala ng mga Divega ay napatay na nila, ay kasalukuyan palang nag-iipon ng lakas para sa isang malaking pagsabog. Sapat na ba ang isang maliit na susi para buksan ang pintuan ng katarungang matagal nang ipinagkait? O ito ba ay isa pang bitag na naghihintay sa dilim? Bakit ganito ang mga gawa nyo? Ang sabi ko, elegante, hindi mukhang basahan. Wala ba kayong mga utak? Luminosa is about class. Hindi ito basurahan ng mga mumurahing tela. Ang boses ni Rafael ay umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang malawak at modernong opisina sa Makati. Ang mga mamahaling vase at dekorasyon ay tila nanginginig sa bawat sigaw niya. Sa harap niya, nakayuko ang 3 batang designer na kinuha niya kamakailan para palitan ng anino na 10 taon niyang ginamit. Ang mga sketch na nasa ibabaw ng kanyang mesa ay punit-punit na, tila mga sugat ng isang kumpanyang unti-unti nang naghihingalo. Hilot-hilot ni Rafael ang kanyang sentido habang ang pawis ay gumagapang sa kanyang leeg kahit pa napakalamig ng aircon sa loob. Sa loob ng 2 buwan mula nang mawala si Marisol, ang benta ng Luminosa ay bumagsak ng halos 40%. Ang mga kliyenteng dati ay nag-aabang sa bawat disenyo niya ay ngayon ay nagrereklamo na ang kanyang mga koleksyon ay walang kaluluwa at paulit-ulit. Hindi niya maamin sa sarili, lalo na sa buong mundo, na ang bawat linya, bawat tahi, at bawat kulay na nagpatingkad sa Luminosa ay hindi galing sa kanya, kundi sa babaeng itinapon niya sa kalsada. Honey, relax. Masyado kang nai-stress. Baka naman masyado lang silang naninibago sa bagong direksyon natin. Wika ni Cassandra habang dahan-dahang hinahaplos ang balikat ni Rafael. Suot ni Cassandra ang isang pulang dress na galing sa huling collection. Ngunit kahit siya ay nararamdamang ang tela nito ay hindi kasing lambot at kasing ganda ng mga dating gawa ni Marisol.
Anong relax, Cassandra? Our 10th anniversary gala is in 2 weeks. Kung wala tayong maipapakitang bago at revolusyonaryo, kakainin tayo ng buhay ng mga investors. Singal ni Rafael habang marahas na tinitingnan ang isang email sa kanyang computer. At sino itong Starglow na ito? Sila ang kumuha sa tatlo nating pinakamalaking boutique partner sa Paris at New York sa loob lang ng 1 buwan. Habang nagkakagulo sa marangyang opisina ng Luminosa, sa isang maliit na sulok ng Quiapo, si Marisol ay tahimik na nagtatrabaho. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na gumagalaw sa ibabaw ng lumang laptop, habang ang bawat click ng mouse ay tila isang hakbang patungo sa kanyang tagumpay. Ang hangin sa loob ng kanyang maliit na kwarto ay mainit at puno ng amoy ng luto sa labas, ngunit ang kanyang isipan ay malinaw at payapa. Pumasok si Mateo na may dalang isang envelope na kulay ginto. Ang kanyang muka ay may bakas ng tagumpay. Nakuha ko na ang kumpirmasyon, Marisol. Tinanggap ni Rafael ang hamon. Hindi niya alam na ang Starglow na kinatatakutan niya ay ikaw. Isang manipis at malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marisol. Kinuha niya ang envelope at binasa ang imbitasyon para sa ika-10 anniversary ng Luminosa. Ito ang gabing dapat ay pagdiriwang ng 10 taong pagsasama nila ni Rafael. Ngunit ngayon, ito ay magiging entablado ng kanyang pagbabalik. Gusto niyang makita ang chairman ng Starglow, Mateo? Ibibigay ko sa kanya ang hiling niya. Wika ni Marisol, ang boses niya ay walang panginginig. Tila isang reyna na naghahanda para sa digmaan. Gagamitin ko ang bawat sentimeng ninakaw niya sa akin para itayo ang sarili kong kaharian. At sa gabing iyon, malalaman ng lahat na ang liwanag ng Luminosa ay matagal nang namatay nang palayasin nila ang tunay na nagpapaningning dito. Bumalik ang alaala ni Marisol sa kanyang anak na si Tala. Ang bawat gabi ng pangungulila ay ginawa niyang lakas. Sa bawat disenyo na ginagawa niya para sa Starglow, may kasamang panalangin na balang araw. Mauunawaan din ng kanyang anak kung bakit kailangang dumaan ng kanyang ina sa apoy. Bago matapos ang gabi, isang misteryosong mensahe ang natanggap ni Marisol sa kanyang burner phone mula kay Aling Nena. Ma'am, nagdala po si Rafael ng isang banyagang designer dito sa mansyon. Pinapahalongkat niya ang attic niyo. Mukhang hinahanap nila ang mga luma ninyong notebook. Nanigas ang panga ni Marisol. Alam niyang kahit itapon siya ni Rafael, hindi nito kayang itapon ang kanyang talino. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Rafael. Ang pinakamahalagang notebook ay hindi niya iniwan sa attic. Nakatago iyon sa isang lugar na tanging ang susi na nakuha ni Aling Nena ang makakabukas. Sapat na kaya ang talino ni Marisol para malusutan ang desperadong hakbang ni Rafael? O baka naman may mas malalim pang plano ang pamilya de Vega para tuluyan siyang ibaon bago pa sumapit ang gabing pinakahihintay? Ang dumi naman ng hanging pumapasok dito sa Eurotextiles ngayon. Akala ko ba ay pang-elite lang ang lugar na ito? Bakit parang may nakalusot na pulubi na amoy basura? Ang boses ni Cassandra ay tumama sa pandinig ni Marisol, gaya ng isang matalas na huni ng sirena sa gitna ng katahimikan. Nakatayo si Marisol sa harap ng isang malaking rolyo ng telang seda na kulay hating gabi. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa kinis nito. Ang bango ng bagong tela at ang amoy ng starch sa loob ng prestihiyosong warehouse na ito sa Makati ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan hanggang sa dumating ang babaeng sumira sa kanyang tahanan. Dahan-dahang lumingon si Marisol. Hindi siya nagulat at higit sa lahat, hindi siya natakot. Tiningnan niya si Cassandra mula sa suot nitong mamahaling sapatos hanggang sa makapal na kolorete sa mukha. Suot ni Cassandra ang isang puting dress na mula sa huling koleksyon ng Luminosa. Isang disenyong alam ni Marisol na hango sa kanyang lumang sketch, ngunit dahil sa maling pagpili ng tela, ay mukhang pilit at walang buhay. Ang tunay na dumi, Cassandra, ay hindi nakikita sa panlabas na anyo. Minsan, nasa loob ito ng puso
ng taong mahilig kumuha ng hindi sa kanya. Ang boses ni Marisol ay kalmado, may himig ng awtoridad na hindi kailanman naririnig ni Cassandra noon. Tumawa ng mapang-uyam si Cassandra. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. Aba, natuto ka ng sumagot? Akala ko ba ay nasa kalsada ka na at namamalimos? Balita ko ay pinalayas ka ni Rafael na parang asong may rabies. Anong ginagawa mo rito? Magnanakaw ka ba ng mga retaso para gawing basahan? Lumapit si Marisol ng isang hakbang. Ang kanyang bagong gupit na buhok ay nagbibigay sa kanya ng mas matapang na anyo na tila isang mandirigmang handang sumabak sa huling laban. Nandito ako para sa negosyo, Cassandra. Isang bagay na mukhang hindi nyo na kayang panindigan sa Luminosa. Balita ko ay nagkakagulo ang inyong production dahil wala ng kaluluwa ang mga gawa niyo. Nakakaawa naman. Namutla si Cassandra. Hindi niya inaasahan ang ganitong katatagan mula sa babaeng dati ay umiiyak lamang sa sulok ng kusina. Wala kang alam. Ang Luminosa ay mananatiling reyna ng industriya. At ako ang magiging bagong mukha nito. Samantalang ikaw, isa ka na lang multo ng nakaraan na unti-unti nang kinakalimutan ni Rafael. Tiningnan ni Marisol ang telang hawak niya. Ang bawat hibla nito ay nagpapaalala sa kanya ng telang ginamit niya para sa binyag ni Tala, ang tanging alaala ng pagiging ina na hindi kailanman mananakaw ni Cassandra. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, ngunit may kontrol. Ang multo, Cassandra, ay hindi nananakit. Pero ang katotohanan, iyon ang papatay sa inyo. Bulong ni Marisol habang dinadaanan si Cassandra ng walang pag-aalinlangan. Enjoy your borrowed time, Cassandra. Enjoy the mansion, the clothes, and the husband you stole. Dahil kapag dumating ang takdang panahon, baka kahit ang sarili mong anino ay ikahiya ka. Iniwan ni Marisol si Cassandra na nakatayo sa gitna ng mga rolyo ng tela, nanginginig sa galit at hindi maipaliwanag na kaba. Nang makalabas si Marisol sa warehouse, sinalubong siya ng sikat ng araw na tila isang mainit na yakap. Pumasok siya sa naghihintay na sasakyan ni Mateo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa sampol ng telang seda. Handa na ang lahat, Marisol. Wika ni Mateo habang binibigyan siya ng isang tableta. Ito ang huling batch ng mga dokumentong kailangan natin para sa gala. Ang tanong, handa ka na bang makita silang gumuho? Tumingin si Marisol sa labas ng bintana. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay hindi na ang Marisol na martir, kundi isang babaeng handang sunugin ang tulay na nag-uugnay sa kanyang mga kaaway. Hindi lang sila guguho, Mateo. Gusto kong panoorin nila ang sarili nilang pagbagsak habang nakatayo ako sa tuktok. Ngunit sa likod ng kanyang matapang na salita, may isang lihim na pangamba sa kanyang puso. Nakausap ni Mateo ang isang tauhan sa loob ng mansyon. Mukhang dinala ni Rafael si Tala sa isang sikretong lokasyon para hindi ito makita ni Marisol. Saan itinago ni Rafael ang kanyang anak? At ano ang gagawin ni Marisol kung ang kapalit ng kanyang tagumpay sa negosyo ay ang tuluyang pagkawala ni Tala sa kanyang buhay? Walang ititira ang apoy na ito, Rafael. Pati ang alaala ng tatay ni Marisol, kailangang maging abo. Kapag wala na ang mga lumang dokumentong iyon, wala na siyang mahahawakang ebidensya na ang pamilya natin ang pumatay sa negosyo ng ama niya. Ang boses ni Doña Esperanza ay tila isang kaskas ng tuyong dahon sa semento, matalim, walang buhay at puno ng banta. Nakatayo si Marisol sa likod ng makapal na kurtina ng lumang bodega sa likod ng mansyon ng mga De Vega. Ginamit niya ang lihim na susi na ibinigay ni Aling Nena para makapasok sa maliit na silid na matagal nang ipinagbawal na buksan. Ang amoy ng alikabok at lumang papel ay humahaplos sa kanyang ilong. Ngunit ang bawat salitang naririnig niya mula sa kabilang dingding ay tila mga patak ng asidong tumutunaw
sa kanyang huling katiting na respeto sa pamilyang pinagsilbihan niya. Dahan-dahang sumilip si Marisol sa siwang ng pinto. Doon nakita niya si Esperanza. Ang matandang babaeng sa loob ng maraming taon ay kinalangan niya sa pag-aakalang hindi ito makalakad. Nakatayo ito ng tuwid, walang hawak na baston, habang pinapanood si Rafael na nagbubuhos ng gaas sa isang tumpok ng mga lumang notebook at folder. Ang bawat pahina ng mga disenyong gawa ng ama ni Marisol ay tila mga pangarap na handa ng lamunin ng apoy. Sigurado ka ba, Ma? Kapag ginawa natin ito, wala na talagang babalikan si Marisol. Wika ni Rafael, ang kanyang mukha ay nababakas ng kaunting pag-aalinlangan. Ngunit mabilis itong napalitan ng kasakiman nang makita ang laki ng halagang nakasulat sa insurance claim na hawak ni Esperanza. Huwag kang mahina, Rafael. Ang insurance money na makukuha natin sa aksidenteng sunog na ito ang magliligtas sa Luminosa. At ang mga dokumentong iyan ang magpapatunay na ang tatay ni Marisol ay isa lamang hamak na mananahi na walang karapatan sa ating imperyo. Sagot ni Esperanza habang humahalakhak ng mahina. Isang tunog na tila galing sa ilalim ng lupa. Naramdaman ni Marisol ang panginginig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Ang bawat hininga niya ay mabigat, tila may nakadagang dambuhalang bato sa kanyang balikat. Ngunit sa gitna ng takot at pagkamuhi, isang malamig na determinasyon ang bumalot sa kanyang isipan. Hindi na siya ang Marisol na iiyak at magmamakaawa. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang cellphone. Walang tunog, walang babala. Kinuha niya ang bawat anggulo ng nakatayong si Esperanza at ang pagbubuhos ng gaas ni Rafael. Ang bawat click ng digital na camera sa kanyang isipan ay tila isang pako sa kabaong ng pamilya De Vega. Ang ebidensyang ito ang magpapabagsak hindi lang sa kanilang dangal, kundi pati na rin sa kanilang kalayaan. Bago pa man makasindi ng posporo, si Rafael, mabilis na lumabas si Marisol sa bodega at nagtago sa dilim ng hardin. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa maliit na susing hawak niya. Ang susing hindi lang nagbukas ng bodega, kundi nagbukas din sa katotohanang ang buong buhay niya sa ilalim ng mga De Vega ay isang malaking bitag. Nang makalayo siya sa mansyon, sinalubong siya ni Mateo sa madilim na kanto. Hingal na hingal si Marisol. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa halong galit at tagumpay. Nakuha ko na, Mateo, ang lahat ng kailangan natin para hilingin sa korte ang pagpapakulong sa kanila. Hindi lang sila nagnanakaw ng disenyo, mamamatay sunog at mandaraya rin sila. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang tumunog ang cellphone ni Mateo. Ang kanyang mukha ay agad na namutla. Marisol, may masamang balita. Nalaman ni Rafael na nakita ka sa paligid ng mansyon. Inilipat na nila si Tala sa isang private resort sa Batangas at may mga bantay na armado. Ang langit ay biglang nagdilim at ang unang patak ng ulan ay tumama sa mukha ni Marisol, tila isang malamig na halik ng tadhana. Ang bawat hakbang niya patungo sa katarungan ay tila binabawi ng bawat banta sa buhay ng kanyang anak. Hanggang saan kayang itaya ng isang ina ang kanyang kalayaan kung ang bawat tagumpay niya ay nangangahulugan ng panganib para sa kanyang sariling dugo. At sa gabing ito, sino ang tunay na mananalo? Ang pusong puno ng paghihiganti o ang inang handang isuko ang lahat para sa kaligtasan ng anak? Makinig kayong lahat. Ngayong gabi, hindi lang natin ipinagdiriwang ang 10 taon ng Luminosa, kundi ang tagumpay ng tunay na henyo sa likod ng bawat disenyo. Walang iba kundi ako at ang aking mapagmahal na pamilya. Ang boses ni Rafael ay umalingaw-ngaw sa dambuhalang ballroom ng Grand Hyatt, puno ng yabang at huwad na katuwaan. Ang bawat salita niya ay tila isang insultong lumulutang sa hangin, habang ang mga kristal na chandelier ay nagbibigay ng nakasisilaw na liwanag
sa mga piling panauhin ng mataas na lipunan. Nakatayo si Rafael sa gitna ng entablado, suot ang isang tuxedo na kasing itim ng kanyang budhi, habang si Cassandra ay nakasabit sa kanyang braso, tila isang tropeyong ipinagmamalaki sa harap ng lahat. Sa isang madilim na sulok ng ballroom, dahan-dahang pumasok ang isang babae. Hindi siya ang Marisol na kilala nila, ang babaeng may amoy ng bawang at toyo, ang babaeng laging nakayuko at may bahid ng pagod sa mga mata. Ang babaeng naglalakad ngayon sa gitna ng karpet ay suot ang isang Starglow masterpiece, isang gown na kulay hating gabi, may mga tahi ng pilak na tila mga bituin, at may bawat linyang nagpapakita ng kurba ng isang reynang nagbabalik mula sa pagkakadestiyero. Ang kanyang maikling buhok ay nagbibigay ng diin sa kanyang matalas na panga at mga matang tila nagniningning sa apoy ng katarungan. Ang bawat hakbang ni Marisol ay tila isang tibok ng puso na bumibingi sa katahimikan ng mga bulungan sa paligid. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makinis na sahig ay tila mga hakbang ng isang hatol na hindi na mababawi. Nang makita siya ni Rafael, ang baso ng wine na hawak nito ay bahagyang nayanig, sapat na para magdulot ng maliliit na alon sa loob ng kristal. Marisol, anong ginagawa mo rito? Guard! Bakit nakapasok ang baliw na ito? Sigaw ni Rafael. Ang kanyang mukha ay biglang namula sa halong gulat at takot. Ngunit hindi tumigil si Marisol. Huminto siya sa harap ng entablado at tumingin ng diretso sa mga mata ni Rafael. Pagkatapos ay kay Esperanza na nakaupo sa wheelchair sa gilid, nagpapanggap pa ring mahina sa harap ng mga kamera. Nandito ako, Rafael, para tanggapin ang imbitasyon mo sa chairman ng Starglow. Ang boses ni Marisol ay malinaw, mariin, at tila isang kampanang nagbabadya ng katapusan. At nandito rin ako para ipakita sa mundo ang tunay na sining ng mga De Vega, ang sining ng panlilinlang. Bago pa man makakilos ang mga gwardiya, biglang nagdilim ang buong ballroom. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa paligid. Pagkalipas ng ilang segundo, ang dambuhalang screen sa likod ng entablado na dapat ay magpapakita ng mga video ng 10 taong anibersaryo ng Luminosa ay biglang nagliwanag. Ngunit hindi ang mukha ni Rafael ang lumabas. Ang video na kuha ni Marisol sa bodega ang bumungad sa lahat. Malinaw na nakita ng mga senador, mga negosyante at mga international press ang paralisadong si Esperanza na tumatayo ng tuwid, naglalakad ng mabilis, at tumatawa habang pinapanood si Rafael na nagbubuhos ng gaas sa mga lumang dokumento. Ang bawat salitang binitawan nila tungkol sa insurance fraud at sa pagnanakaw ng disenyo ni Marisol ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom. Hindi! Hindi totoo yan! Fake news yan! Sigaw ni Esperanza, na dahil sa sobrang gulat ay nakalimot sa kanyang pagpapanggap. Tumayo siya mula sa kanyang wheelchair at tumakbo patungo sa screen, isang aksyong lalong nagpatunay sa lahat ng nakasaksi na ang kanyang kapansanan ay isang malaking kasinungalingan. Nagkagulo ang mga tao. Ang bawat click ng mga kamera ng press ay tila mga kidlat na tumatama sa pamilya De Vega. Ang bawat bulungan ay naging malakas na sigaw ng pagkondena. Sa gitna ng kaguluhan, lumapit si Mateo kasama ang ilang mga opisyal ng National Bureau of Investigation. Rafael De Vega, Esperanza De Vega, inihahain namin ang warrant of arrest para sa kasong arson, insurance fraud, at copyright infringement, mariing sabi ni Mateo. Napatingin si Rafael kay Marisol, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding puot. Lumapit siya sa kanyang asawa at bumulong sa paraang sila lang ang makakarinig. Akala mo ba nanalo ka na? Isang tawag ko lang, Marisol. Isang salita ko lang sa mga tao ko sa Batangas at hinding-hindi mo na makikita si Tala ng buhay. Bitawan mo ang lahat ng ito o magpaalam ka na sa anak mo. Naramdaman ni Marisol ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang tagumpay na abot kamay na niya ay biglang naging abo dahil sa banta ni Rafael. Ang kanyang puso ay tila isang basong dahan-dahang nagkakalamat.
handang mabasag sa gitna ng tensyon. Tumingin si Marisol sa paligid, sa mga pulis na naghihintay, sa press na nakatitig, at sa kanyang asawang tila isang demonyong nakangisi sa gitna ng kanyang pagbagsak. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng pagdurusa. Isasakripisyo ba ni Marisol ang katarungang matagal niyang ipinaglaban para sa buhay ng kanyang anak? O mayroon pa siyang huling alas na hindi inaasahan ng sinuman? Sa gabing ito ng paghuhukom, sino ang tunay na hahatulan? Ang nagnakaw ng talino o ang inang handang pumatay para sa kanyang dugo? Huwag mong gamitin ang anak ko para itago ang sarili mong baho, Rafael. Dahil ang bawat segundo na hinahawakan mo ang kaligtasan ni Tala, lalong lumalalim ang hukay na pagbabagsakan mo. Ang boses ni Marisol ay hindi nanginig. Sa halip, ito ay umalingaw-ngaw ng may kakaibang tapang na nagpatahimik sa buong ballroom. Tumingin siya kay Mateo na dahan-dahang itinaas ang kanyang cellphone at tumango. Sa screen ng telepono ni Mateo, isang live video feed ang ipinakita. Naroon si Tala. Ligtas na karga ng isang babaeng pulis sa Batangas habang ang mga tauhan ni Rafael ay nakadapa na sa semento at may mga posas na sa kamay. Nanigas si Rafael. Ang baraha na akala niya ay huling alas niya ay naging isang pirasong papel na walang halaga. Ang kanyang mukha, na kanina ay puno ng pagmamayabang, ay biglang naging maputla at tila isang bangkay na naglalakad. Ang pawis sa kanyang noo ay dumadaloy na parang maliliit na ilog ng takot, habang ang bawat mata ng mga panauhin ay tila mga matatalas na sibat na tumutusok sa kanyang pagkatao. Hindi ito maaari. Bulong ni Rafael, ang kanyang boses ay tila isang tuyong balon. Everything I did was for this company. Para sa ating lahat. No, Rafael. Ginawa mo ang lahat para sa sarili mo. Mariing sagot ni Marisol habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Ninanakaw mo ang sining ko. Nilason mo ang isip ng anak ko at sinubukan mong sunugin ang alaala ng aking ama. Ngayong gabi, ang apoy na sinimulan mo ang siyang tutupok sa iyong buong imperyo. Sa gitna ng tensyon, si Cassandra, na kanina ay nakakapit ng mahigpit sa braso ni Rafael, ay dahan-dahang umatras. Ang kanyang mga mata ay lumilikot, naghahanap ng paraan para makatakas sa lumulubog na barko. Rafael, I didn't know about the fraud. I was just a victim too. Marisol, please, wala akong kinalaman sa pagnanakaw niya ng designs. Isang malakas na halakhak ng pangungutya ang kumawala sa mga labi ni Marisol. Huli na ang drama mo, Cassandra. Ang lahat ng luho mo ay galing sa perang ninakaw niyo sa akin. Kasama ka sa bawat kasinungalingan, kaya kasama ka rin sa bawat parusa. Mabilis na kumilos ang mga opisyal ng NBI. Ang tunog ng mga sapatos na naglalakad nang mabilis sa makapal na karpet ay tila isang martsa ng kamatayan para sa pamilya De Vega. Hinawakan nila si Rafael sa magkabilang braso. Ang marahas na pagpihit ng kanyang mga kamay sa likod ay nagdulot ng isang mahinang ungol ng sakit mula sa kanya. Ngunit walang sino man sa mga panauhin ang nagpakita ng awa. Bitawan niyo ako. Do you know who I am? I am Rafael De Vega. Sigaw niya, ngunit ang kanyang pangalan ay wala ng halaga, kundi isang tatak ng kahihiyan. Samantala, si Doña Esperanza, na kanina pa nakatayo sa gitna ng entablado dahil sa gulat, ay pilit na bumabalik sa kanyang wheelchair. Ngunit huli na ang lahat. Ang bawat kamera ng press ay nakatutok sa kanyang mga binti na kanina lang ay mabilis na tumatakbo. Ang pagpapanggap niya sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng nagiba sa harap ng milyon-milyong nanonood sa balita. Habang hinihila sila palabas ng hotel, nagsimulang pumatak ang malakas na ulan sa labas ng gusali. Ang bawat patak ng tubig ay tila isang paghuhugas sa dumi ng Forbes Park. Sa gitna ng dilim at lamig ng gabi, si Rafael ay itinulak patungo sa sasakyan ng pulis. Nadulas ang kanyang paa sa basang semento
at napaluhod siya sa harap ni Marisol sa gitna ng ulan. Ang kanyang tuxedo ay puno na ng putik at ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang mukha. Tila isang basang asong itinatapon sa kalsada. Marisol, parang awa mo na, patawarin mo ako. Pagsusumamo ni Rafael, ang kanyang boses ay humahalo sa ingay ng ulan. I can give you back everything. I'll give you Luminosa. Just tell them to stop this. Tiningnan siya ni Marisol mula sa itaas. Ang kanyang gown ay nananatiling malinis at marangal sa kabila ng bagyong nakapaligid sa kanila. Hindi mo na kailangang ibigay sa akin ang Luminosa, Rafael. Dahil sa sandaling ito, ang kumpanyang yan ay isa na lamang hungkag na gusali. Ang tanging bagay na mahalaga sa akin ay kinuha ko na, ang aking anak at ang aking dangal. Isinara ng pulis ang pinto ng sasakyan. Ang tunog ng pagsara nito ay tila isang tuldok sa 10 taon ng pagdurusa ni Marisol. Pinanood niya ang paglayo ng mga ilaw ng sasakyan habang ang bawat sirena ay tila isang musikang nagbabadya ng kanyang kalayaan. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, naramdaman ni Marisol ang isang matinding panginginig sa kanyang mga kamay. Lumingon siya kay Mateo na nakatayo sa kanyang likuran. Hawak ang isang payong para sa kanya. Mateo, tapos na ba talaga? Bago pa makasagot si Mateo, tumunog ang kanyang telepono. Isang video call mula sa Batangas. Sa screen, lumitaw ang mukha ni Tala. Ang bata ay umiiyak, ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pangungulila. Mommy, is it over now? Can I come home to you? Ang kumpas ng puso ni Marisol ay tila huminto. Ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang pinakamahirap na bahagi ng kanyang paglalakbay ay kasisimula pa lamang. Ang paghilom ng isang pusong winakasan ng sarili nitong pamilya. Ang bango ng shampoo na amoy strawberry at ang init ng maliit na katawang nakayakap sa kanyang leeg. Ito ang tanging gamot na kailangan ni Marisol para sa sugat na 10 taong nagnanaknak sa kanyang puso. Nakaluhod siya sa gitna ng sala ng isang tahimik na safe house, mahigpit na nakakapit kay Tala na tila ba natatakot na kapag bumitaw siya ay muli itong maglalaho gaya ng isang panaginip. Ang bawat hikbi ng bata ay tumatama sa balikat ni Marisol. Basang-basa ang kanyang mamahaling gown, ngunit wala siyang pakialam. Ang kintab ng mga bituin sa kanyang suot ay walang halaga kumpara sa bawat patak ng luha ng kanyang anak. Mommy, I'm sorry. I'm so sorry, Mommy. Bulong ni Tala sa pagitan ng kanyang mga paghinga. Sabi ni Tita Cassandra, you were sick. Sabi niya, you wanted to hurt me kaya I should stay away. I was so scared, Mommy. Akala ko you didn't love me anymore. Naramdaman ni Marisol ang isang matinding pait na gumagapang sa kanyang lalamunan. Hinawakan niya ang 2 maliit na pisngi ni Tala at tiningnan ito ng diretso sa mga mata. Ang mga matang kasing linaw ng kristal at kasing busilak ng umaga. Listen to me, Tala. Hinding-hindi ka sasaktan ni Mommy. Kahit anong mangyari, ikaw ang buhay ko. Ang mga sinabi nila, lahat ng yon ay malalaking kasinungalingan para paglayuin tayo. Pero tingnan mo, nandito na si Mommy. Wala nang makakakuha sa'yo sa akin. Dahan-dahang itinaas ni Tala ang kanyang maliit na kamay. Hinahaplos ang maikling buhok ni Marisol. Ang haplos na yon ay tila isang milagro, nagpapahilom sa bawat pasang iniwan ni Rafael at Esperanza. You look different, Mommy. Parang isa kang superhero. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marisol. Kailangang maging superhero ni Mommy para mabawi ka, anak. Sa labas ng silid, nakatayo si Mateo. Pinapanood ang mag-ina mula sa malayo. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang bihirang emosyon, isang halong lungkot at saya. Alam niya ang bigat ng katarungang nakamit nila, ngunit alam din niya na ang pinsalang idinulot ng mga De Vega ay hindi matatapos sa isang gabi ng pag-aresto. Paglipas ng ilang oras, nang makatulog na si Tala sa loob ng silid, lumabas si Marisol at hinarap si Mateo.
Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit may isang bagong ningning ng kapayapaan. Mateo, kumusta ang kaso ni Esperanza? Sinubukan ba niyang tumawag? Tumango si Mateo habang iniaabot ang isang baso ng mainit na tsaa. Nasa hospital arrest siya ngayon dahil sa high blood kuno. Pero ang mga doktor na kinuha natin ay nagpapatunay na physically fit siya. Pinipilit niyang kausapin ka. Gusto niyang iurong mo ang fraud case kapalit ng ilang properties na itinago nila sa probinsya. Huminga ng malalim si Marisol. Ang amoy ng tsa ay humahalo sa lamig ng gabi. Properties? Akala niya ba ay mabibili pa rin niya ang kaluluwa ko? Mateo, ituloy ang lahat ng kaso. Arson, insurance fraud, child endangerment, lahat. Hayaan mo siyang mabulok sa loob ng rehas na siya rin ang gumawa. Hindi para sa paghihiganti, kundi para sa katarungan ng tatay ko at para sa kaligtasan ni Tala. Tumingin si Marisol sa bintana, sa malayo kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay tila maliliit na alitap-tap. Gusto ko nang umalis dito, Mateo. Ayaw ko nang makahinga ng hangin na may amoy ng mga divega. Gusto kong dalhin si Tala sa isang lugar na walang nakakaalam kung sino kami. Isang lugar na ang tanging maririnig namin ay ang hampas ng alon at ang katahimikan ng gabi. Handa na ang lahat sa El Nido, Marisol. Ang Starlow Foundation ay doon din magtatayo ng sentro para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Maari kang magsimula muli doon. Wika ni Mateo, ang kanyang boses ay tila isang pangako ng bagong bukas. Ngunit sa gitna ng kanilang pagpaplano, isang tawag ang muling natanggap ni Mateo. Pagkatapos ng ilang sandali, tiningnan niya si Marisol nang may pag-aalinlangan. Marisol, si Rafael. Nagwala siya sa selda. Sinubukan niyang saktan ang sarili niya. Paulit-ulit niyang isinisigaw ang pangalan mo. Sabi ng warden, hindi siya titigil hanggang hindi ka niya nakakausap sa huling pagkakataon. Nanigas ang panga ni Marisol. Ang anino ng lalaking minahal niya ay tila ayaw pa ring lumikas sa kanyang buhay. Handa na ba siyang harapin ang lalaking sumira sa kanya? O hahayaan na lang niya itong mabaon sa limot kasama ng kanyang mga kasalanan? Ang bawat desisyon ni Marisol ay tila isang hibla ng tela. Minsan ay madaling maputol, minsan ay kasing tibay ng bakal. Sa huling kabanata ng kanyang pagtitiis, sapat na ba ang patawad para tuluyang maghilom ang sugat? O kailangan bang manatili ang peklat bilang paalala ng kanyang muling pagsilang? Hindi ang mga rehas na bakal ang nagkukulong sa iyo, Rafael. Ang sarili mong mga disenyo ng kasamaan at kasakiman ang gumawa ng bilangguang ito. At sa pagkakataong ito, wala nang Marisol na darating para iligtas ka. Ang boses ni Marisol ay matatag, walang bakas ng panginginig, habang nakaupo siya sa harap ng isang makapal na salamin sa loob ng visiting room ng piitan. Sa kabilang panig, si Rafael ay tila isang anino na lamang ng dati niyang kagalang-galang na anyo. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mga mata ay malalim at puno ng takot, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Habang pilit na humahawak sa telepono, ang amoy ng antiseptic at ang malamig na semento ng silid ay tila nagpapatindi sa bigat ng bawat sandali. Marisol, please, I'm begging you, huwag mong ituloy ang lahat ng ito. I can't survive in here. I'll give you everything back. Just tell the lawyers to stop. Pagsusumamo ni Rafael, ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon. I loved you, Marisol. Remember our wedding day? Remember the promises we made? Tumingin si Marisol sa kanyang asawa at sa kauna-unahang pagkakataon, wala na siyang naramdamang hapdi. Wala na ang galit na dating sumusunog sa kanyang dibdib. Ang tanging natitira ay isang malalim at malamig na awa para sa isang lalaking hindi kailanman naintindihan ang tunay na kahulugan ng pag-ibig at katapatan. Ang pag-ibig ay hindi nananakit, Rafael. Ang pag-ibig ay hindi nagnanakaw ng pangarap at hindi ginagamit ang sariling anak para sa pansariling interes.
Wika ni Marisol, ang bawat salita ay tila isang hatol na pinal. Pinatawad na kita, Rafael, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil kailangan kong palayain ang sarili ko mula sa'yo. Ngunit ang pagpatawad ay hindi nangangahulugan ng pag-iwas sa hustisya. Panagutan mo ang lahat ng ginawa mo. Dahan-dahang ibinaba ni Marisol ang telepono. Tumayo siya at hindi na lumingon pa sa pagsigaw ni Rafael sa likod ng salamin. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa mahabang pasilyo ng kulungan ay tila isang martsa ng kalayaan. Sa labas ng gusali, sinalubong siya ng isang maliwanag na sikat ng araw at ang sariwang hangin na tila humihilom sa bawat sugat ng kanyang kaluluwa. Pagkalipas ng ilang araw, ang ingay ng lungsod ng Maynila ay unti-unti nang naglalaho habang ang eroplanong lulan nina Marisol at Tala ay lumilipad patungo sa paraiso ng El Nido. Nakasandal si Marisol sa upuan habang si Tala ay mahimbing na natutulog sa kanyang balikat. Ang maliit na kamay nito ay nakahawak pa rin sa laylayan ng damit ng kanyang ina. Nang marating nila ang dalampasigan, ang bawat hampas ng alon sa pampang ay tila isang himig na nagbubura sa bawat bakas ng dumi ng Forbes Park. Ang bango ng dagat at ang init ng puting buhangin sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagbibigay kay Marisol ng isang uri ng kapayapaan na inakala niyang hindi na niya muling mararamdaman. Nakatayo si Marisol sa gilid ng dagat, pinapanood ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay ginto sa kalangitan. Sa kanyang tabi, lumapit si Mateo. Ang kanyang presensya ay tahimik, hindi mapilit, ngunit puno ng suporta. Handa na ang lahat para sa Starglow Foundation Center, Marisol. Ang mga kababaihan dito ay sabik nang makilala ka. Tumingin si Marisol kay Mateo at ngumiti ng totoo. Isang ngiting umaabot sa kanyang mga mata. Salamat, Mateo. Salamat sa hindi pagbitaw noong ako mismo ay handa ng sumuko. Hindi kita binitawan dahil alam kong ikaw ang liwanag sa gitna ng dilim, Marisol. Tugon ni Mateo. Ang kanyang boses ay tila isang pangako ng isang bagong simula na hindi na kailangang madaliin. Kinuha ni Marisol ang kanyang huling sketch notebook. Ang notebook na naging saksi sa kanyang paghihirap at ngayon ay saksi sa kanyang pag-asa. Binuklat niya ang isang bakanting pahina at iginuhit ang isang ibon na lumilipad mula sa gitna ng apoy. Ang phoenix ng kanyang buhay ay ganap nang nakalipad. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa El Nido, si Marisol ay nakatayo sa pagitan ng kanyang nakaraan at ng kanyang bukas. Ang katarungan ay nakamit na. Ang kanyang anak ay nasa kanyang tabi at ang kanyang sining ay malaya na. Ngunit sa gitna ng katahimikang ito, isang huling tanong ang pumasok sa kanyang isipan habang nakatingin sa malawak na karagatan. Sapat na ba ang katahimikang ito para tuluyang makalimutan ang bawat sigaw ng kahapon? O may mga peklat ba na sadyang mananatili para ipaalala sa kanya na ang tunay na ningning ay matatagpuan lamang pagkatapos dumaan sa pinakamadilim na gabi? Ang bawat hampas ng alon sa dalampasigan ng El Nido ay tila isang banayad na haplos ng kalikasan, isang paulit-ulit na awit na nagbubura sa bawat bakas ng pait na iniwan ng nakaraan sa Forbes Park. Nakatayo si Marisol sa beranda ng bagong tatag na Starglow Foundation, isang puting gusali na nakaharap sa malawak na asul na karagatan. Ang hangin ay amoy asin at kalayaan, malayo sa amoy ng alikabok at pagtataksil na 10 taon niyang hininga sa loob ng mansyon ng mga De Vega. Suot ni Marisol ang isang simpleng puting bestido na gawa sa telang lino. Ang kanyang buhok ay bahagyang hinahampas ng hangin. Wala na ang mabigat na apron, wala na ang mga mantsa ng pagsisilbi sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Sa di kalayuan, nakikita niya si Tala na tumatakbo sa maputing buhangin kasama ang ilang mga bata, na ang mga ina ay kasalukuyang tinutulungan ng kanyang pundasyon. Ang bawat tawa ni Tala ay tila isang kristal na tunog na nagbibigay ng buhay sa bawat sulok ng kanyang bagong mundo.
Dahan-dahang naramdaman ni Marisol ang isang mainit na presensya sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang mabigat ngunit banayad na hakbang ni Mateo sa kahoy na sahig ay sapat na para bigyan siya ng katiyakan. Naramdaman ni Marisol ang isang kamay na dahan-dahang pumatong sa kanyang balikat, isang hawak na hindi nagmamay-ari, kundi nagbibigay ng suporta. Nagsisimula na ang programa sa loob, Marisol. Hinihintay ka na ng mga kababaihan. Gusto nilang marinig ang kwento ng babaeng nagtayo ng lahat ng ito mula sa abo. Bulong ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga at isang uri ng pagmamahal na tahimik ngunit matatag. Huminga ng malalim si Marisol at tumingin sa kanyang mga palad. Ang mga kamay na ito ay marami ng pinagdaanan, mula sa pagluluto ng sopas para sa asawang taksil hanggang sa pagguhit ng mga disenyong nagpabagsak sa isang imperyo. Ngunit ngayon, ang mga kamay na ito ay gagamitin na niya para itayo ang dangal ng iba. Salamat, Mateo. Salamat sa pananatili. Wika ni Marisol habang dahan-dahang humaharap sa kanya. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa sandaling iyon, walang kailangang sabihin. Ang bawat sulyap ay sapat na para iparamdam ang isang bagong uri ng kilig, hindi ang mapusok at mapanirang bugso ng kabataan, kundi ang hinog at payapang pag-ibig na nagmumula sa pagrespeto at pag-unawa. Bago pumasok sa loob, sandaling sumagi sa isipan ni Marisol ang balita mula sa Maynila. Si Rafael ay kasalukuyan ng nagsisilbi ng kanyang hatol sa loob ng bilangguan, habang si Doña Esperanza ay nananatili sa isang pasilidad kung saan ang kanyang tanging kasama ay ang kanyang sariling mga anino at ang pagkukunwaring wala nang naniniwala. Si Cassandra naman ay tuluyan nang nawala sa eksena. Iniwan ng lahat ng luhong inakala niyang mananatili sa kanya habang buhay. Ngunit ang mga isiping ito ay hindi na nagdudulot ng galit kay Marisol. Ang pagpatawad na ibinigay niya ay hindi para sa kanila, kundi para sa kanyang sarili, upang hindi na siya muling maging bilanggo ng kanilang mga kasalanan. Pumasok si Marisol sa bulwagan, sinalubong ng mga ngiti at palakpak ng mga babaeng gaya niya ay dumaan din sa apoy. Sa bawat mukhang nakikita niya ang pag-asa. Ang star glow ay hindi lang isang tatak ng damit. Ito ay naging simbolo ng bawat babaeng muling nahanap ang sariling liwanag sa gitna ng kadiliman. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog at nagbibigay ng kulay rosas at lila sa kalangitan, ang huling tanaw ni Marisol ay kay Tala na kumakaway sa kanya mula sa dalampasigan. Ang phoenix ay hindi lang basta nakalipad. Ito ay nakahanap na ng tahanan sa gitna ng langit at dagat. Ang tunay na katarungan ay hindi lamang ang pagpaparusa sa nagkasala, kundi ang kakayahang mabuhay ng maligaya at malaya pagkatapos ng lahat ng unos. Sa El Nido, sa piling ng kanyang anak at sa suporta ni Mateo, natagpuan ni Marisol ang sagot. Ang bawat sugat ay nagiging peklat, at ang bawat peklat ay isang mapa ng tagumpay. At sa bawat mapa ng tagumpay na yon, doon natin matatagpuan ang tunay na kapayapaan na kailanman ay hindi na mananakaw ng sinuman. Maraming salamat sa inyong pagpapasya at pagtitiyaga na samahan ako sa mahabang paglalakbay ni Marisol mula sa dilim ng Forbes Park hanggang sa liwanag ng El Nido. Sa totoo lang, habang isinusulat ko ang mga tagpo ng pagkawalay ni Marisol sa kanyang anak na si Tala, tila nadudurog din ang sarili kong puso. Naramdaman ko ang bawat patak ng luhang ibinuhos niya sa gitna ng ulan at ang bawat hapdi ng sampal ng tadhana. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta bunga ng aking imahinasyon, kundi hango sa mga totoong hibla ng buhay ng mga kababaihang nakilala ko, mga inang puno ng katatagan at mga pusong handang masunog upang muling isilang bilang isang phoenix. Nais kong ipaalala sa inyo na ang ating pagkatao ay tila isang maliit na binhi. Maaari tayong ibaon sa kailaliman ng lupa,
Ngunit sa tulong ng ulan, ng pagsisikap at sikat ng araw ng pag-asa, tayo ay muling sisibol ng mas matibay at mas maganda. Ang pag-ibig, pagpapatawad, at pananatili ng ating dangal ay ang mga bituing gagabay sa atin sa dulo ng bawat madilim na gabi. Ngunit sa huli, may isang tanong na nais kong iwan sa inyong mga puso. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Marisol, kaya mo rin bang patawarin ang taong nagnakaw ng iyong mga pangarap at sumira sa iyong dangal, alang-alang sa iyong sariling kapayapaan? Sana ay nag-iwan ang ating kwento ng isang munting apoy sa inyong mga damdamin. Kung naging bahagi ito ng inyong araw, huwag ninyong kalimutang i-like, i-share, at i-comment ang inyong mga saloobin at karanasan. Ang inyong mga kwento ang nagbibigay inspirasyon sa akin upang magpatuloy sa paglikha. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na pahina ng ating mga pangarap. Maraming salamat at manatili tayong maningning